ang Brahmana at ang matamis na kanin. Sa ibang Purana ay sinasabi na kahit na ang isang tao ay iniisip lamang o minemeditate ang mga aktibidad na may pagmamahal, siya ay makakakuha din ng kanyang resulta na hinahangad na makita ng harap-harapan ang Supreme Personality of Godhead. At sa ganito nga ay may koneksyon dito sa istoryang ito. Isang Brahmana na nakatira sa hilaga ng India ay napakahirap niya. Pero maligaya naman siya na nabubuhay. Alam niya na ito ay kanyang karma lamang dahil sa mga ginawa niya nung mga nakaraang buhay niya. Kanya siya ay naging mahirap. Pero hindi naman siya nalulungkot dahil tahimik namang siyang nabubuhay. At ang kanyang puso ay malinis. Paminsan ay nagpunta siya sa mga lectures ng mga dakila at mga pantas na teachers. At narinig niya na yun nga, kahit na nagme-meditate ka lamang sa Panginoon, at ginagawa mo ang mga nais mong devotional na aktibidad, ay makikita mo rin siya. Kung ang hangad mo ay makita siya, si Lord ng harap-harapan. Paminsan, siya ay naliligo sa ilog ng Godavari. At pagkatapos niyang maligo, siya ay magyo-yoga. Pinapractice niya ang kanyang malalim na paghinga at kinoconcentrate niya ang kanyang isipan sa paanan ng Panginoon. At kanyang inaalala ang Panginoon. Habang ginagawa niya ito, nag-imagine siya na binibihisan niya ang Panginoon ng napaka mamahaling mga kadamitan, mga paraphernalia, korona, at iba pang mga alahas. At pagkatapos ay nagbigay siya ng malarespetong obeisances at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos na bihisan ng maganda ang Panginoon, ay inumpisahan niya na naisipin na nililinis niya na ang templo ng napakaganda at malinis na malinis. Pagkatapos niyang linisin ang templo, inisip na naman niya na siya ay kumuha ng tubig at inilagay niya ito sa napakagagandang lalagyan na kulay na parang silver at gold. At kinuha niya ang malalaking lalagyan na ito para magpunta sa ilog at pinuno ito ng banal na tubig. Hindi lamang niya kinolekta sa Godavari, pero kumuha din siya sa Ganges, sa Yamuna, Narmada, at Kaveri. Kadalasan, ang mga Vaishnava ay kumukolekta ng mga tubig sa banal na ilog at sila ay nagcha-chant ng mga mantra. Hindi lamang nagcha-chant ang Brahmanang ito, pero
iniisip niya na talagang nilalagay niya ang mga tubig sa gintong banga at kumukolekta ng iba-iba pang mga ginagamit na paraphernalia sa pagsamba, katulad ng bulaklak, prutas, incense, sandalwood pot. Kinokolekta niya ang lahat na ito at nilalagay sa harapan ng deity. At dahan-dahan niyang inaayos ang lahat ng paraphernalia para sa ikasisiyan ng kanyang deity. At siya ay mag-o-offer ng arctic. Sa ganitong mga paraan, inisip niya itong lahat, ini-imagine lamang niya. At araw-araw, ginagawa niya ito. Mahabang panahon na ginagawa niya ito sa kanyang kaisipan. Isang araw, ang Brahmana ay nag-imagine na napakaganda ng kanyang dapat na i-offer para sa harapan ni Lord. Gusto niya na gumawa ng matamis na kanin na mayroong gatas at asukal at i-offer ito sa deity. Pero hindi lamang siya nalulugod na i-offer ang matamis na kanin dahil mainit pa ito. Ang sabi niya, masasarapan si Lord kung ang matamis na kanin ay malamig dahil mas masarap itong kainin kung malamig ito kaysa mainit. Kanya naman, naghintay pa siya ng ilang saglit. Pero hindi niya ito tinitikman sa kanyang isip. Medyo matagal-tagal pa ng panahon na oras, sabi niya, malamig na kaya ito? At sa kanyang kaisipan ay inilagay niya ang kanyang hintuturo sa matamis na kanin. Pero nabigla siya. Napukaw ang kanyang pagme-meditate dahil talagang napaso ang kanyang daliri. Tinignan niya ito at mamula-mula nga na parang totoong napasok. Iniisip niya na ganito, anong nangyari? Totoo pala na napaso nga yung aking hintuturo. Samantala, sa Vaikunta, ay pinagmamasdan pala siya ni Lord Narayan, kasama ang goddess of fortune na si Lakshmi. At sila ay nangingiti at nagtatawanan. Natatawa ang Panginoon sapagkat talaga palang totoo na napaso ang Brahmana. Totoo na kahit na sa kanyang kaisipan lamang ay nakapagluto nga siya ng masarap na matamis na kanin. Kanya agad-agad ay pinapunta niya ang kanyang eroplano na mula sa Vaikunta planet at pinadala sa tahanan ng Brahmana. Nakasakay din si Lord Narayan sa eroplano nang makita ng Brahmana na nasa harapan niya si Lord Narayan at katabi nito ang goddess of fortune, ay nanikluhod siya. Nagbow siya sa harapan nito. At sinabi ni Lord Narayan, nakita ko ang mga pangyayari. Nakita ko na nagme-meditate ka sa akin.
lagi-lagi mo itong ginagawa at nagkakaroon ka ng preparasyon na napakaganda sa iyong kaisipan. At ako ay natutuwa dahil nakikita ko ito, dahil ako ay nasa puso ng lahat ng nilalang. Ako ay nasa Vaikuntha Planet at ako ay sa puso ng bawat nilalang sa lahat ng sulok ng mga universes. Naintindihan ko na ang iyong mga imahinasyon at meditation para sa akin at tinatanggap ko ang mga ito. At kanya nga ibinibigay ko sa iyo, iginagawat ko sa iyo ang iyong hangarin na ikaw at ako ay magkita. Kanya, sinusundo niya ang Brahmana at dadalhin na sa Vaikuntha Planet. Isa lamang ito sa mga devotional na mga aktibidad na maaari nating gawin. Lagi nating pakaisipin ng Panginoon. At kung meron din naman tayong kakayanan, ay gawin na natin ang ating pinaka-the best. Ipagluto si Lord ng pinaka-the best na ating kakayanan. At siguradong sigurado, ang ating mga alay ay kanyang tatanggapin. Haribol!